Ang gagawin natin ngayon ay mag-check tayo ng starter. Dinala dito ng kaibigan natin at ayaw daw mag-redondo or walang cranking. Ayaw gumalaw ang kanyang starter. So wala tayo dun sa pangyayari, kaya kailangan natin siyang testingin kung talagang yun nga ang nangyayari sa kanya. So ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng battery. So maglalagay tayo ng mga terminal. I-test natin siya ng actual. Talagang hindi nga siya nagkana. Itong maliit na connection na nilalagay ko, kung sa actual siya nakalagay sa sasakyan, ito yung nanggagaling sa ignition switch. Ito, lalapit ko. Ito. Tapos ito naman ay sa positive. Talagang wire na ito ay nakadirekta talaga ito sa battery. Nilagay natin siya ngayon sa positive connection. Tapos maglalagay tayo ng ground. So para makumpleto natin ang sistema, maglalagay tayo ng ground. Tapos ilalagay natin siya sa body ng starter. Ayan. So dito makita nyo, ayan. So ito, kung sa ignition, pag susi mo, ang kuryente is dadaloy papunta dito at magkakaroon siya ng paggalaw ng gear. Ito yun, itong gear. So ngayon susubukan natin, dahil wala itong gagawin natin na ito is actual. So itong wire na ito nanggagaling sa ignition na kinat natin, i-direct natin dito sa positive. So titingnan natin meron ng redondo. So wala, meron siyang spark pero wala siyang, yan, hindi siya gumagalaw. Dapat ito
lalabas at iikot, pero wala. So totoo nga yung sabi ng kaibigan natin na hindi gumagalaw ang o walang redondo. So hindi rin naman tayo dumidepende doon, kailangan din natin i-double check kung yun nga ang problema. Kasi minsan sa electrical pala, doon sa nagkakaroon ng problema sa susian or sa ano, sa may ipapambagay, may pumutok na fuse. So ngayon, totoo nga, ito. So wala, spark lang. Yan, kita nyo. So ngayon, i-repair natin siya. Bubuklatin natin siya ngayon. Tatanggalin natin ulit yung connection. Isa rin palang dahilan, kapag kung grounded naman ito, nakakonect na yung positive mo rito, pag inilagay mo itong ground, ganyan, malakas ang spark yan. Kapag may grounded dito sa loob ng housing. So, hindi muna tayo magbubukas dyan. Dito muna tayo sa likod ng ito. Ano ang titingnan natin kung anong problema. Kasi kadalasan nagiging sira ng starter pagka ganito, hindi naman sa grounded, ay kumakalas yung hinang niya dun sa loob. Yun. Yun, ito. Yan. Ito, okay. Ito, pag ginanon mo, yan, humiwalay siya. Ayan. So, natanggal ang kanyang hinang. Ito. Dalawang connection yan. So, ang gagawin natin, pagdudugtungin natin to, baka malaman natin kung ito nga. Dahil nandito tayo sa van, wala tayong panghinang na
2020. Kung gagawin muna natin siya para matesting natin kung itong ang problema, is gawin muna natin siya ng paraan na dinikit. Kasi gagawa tayo ng panghinang na 12 volts din na gamit ang battery. Para pa kung sakaling may gagawin tayo na medyo malayo sa mga lugar ng electricity na may 220, at least may magagamit tayong panghinang na 12 volts lang gamit ang battery ng unit ng sasakyan. Tingnan natin ulit. So ito. Ayan. Tapos ground. Ngayon, tingnan natin ulit direct ha.
Ayun, gumana na. So, yun ang problema. So, ipapainal natin siya ng hihinangan natin siya. Pansamantala, ginawa muna natin siya ng paraan para magdikit. Dahil nga bumitaw na yung kanyang hinang. So, ginawa ko muna siya ng paraan para magdikit siya at matesting natin. Ngayon, dahil nandito ako sa loob ng van, roving mechanic, wala akong gamit na panghinang na 220 kasi wala namang masaksakan. So, mag-i-improvise ako ngayon ng panghinang gamit lang ang 12 volts para ito ay magamit na ng ating kaibigan at para tumakbo na ang kanyang unit o sasakyan. So, nakita nyo naman ang pagkakadiferensya kanina. Sinishort natin to, hindi siya umaandar ngayon, no? Sana meron kayong natutunan. Simpleng bagay lang ito, simpleng kaalaman lang ito. Pero magagamit nyo ito sa pang-araw-araw, lalo kung kayo ay may mga sasakyan. Magkakaroon na kayo ng idea kung ano ang sira ng yung sasakyan. Kung ayaw mandar, hindi lang basta sa fuse, hindi lang basta sa ignition switch, minsan sa starter din. Magandang araw uli sa inyo at ako'y gagawa na muna ng panghinang na 12 volts. Mamaya sa sunod kong video ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa.